The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leapt in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leapt for joy. Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Meron akong natutunang isang Bisayang kanta, 2 lines lang, matagal na, hindi na kinakanta ngayon, pero hindi ko na nakalimutan. Ang lakas ng impact sa akin. Ito yung sabi ng kanta, "Aduna ba'y nalipay sa imong pag-agi karon? Adul na ba'y nabago tungod sa imong pahiyom?" Yung first line, aduna ba'y nalipay sa imong pag-agi karon? Sa Tagalog, meron bang natuwa sa iyong pagdaan ngayon? Aduna ba'y nabago tungod sa imong pahiyom? Meron bang nabago dahil sa ngiti mo? Basically, parang sinasabi lang, meron bang natuwa dahil sa iyo? Magandang itanong po yan ngayon. Masaya ka ba dyan sa katabi mo? Masaya ka pa ba sa kasama mo? Masaya ka pa ba sa magulang mo? Masaya ka pa ba sa mga anak mo? O ang ibang tao, masaya ba dahil sa iyo? Parang sinasabi, kailan ka nagbigay ng saya sa iba? When was someone happy because of you? When did you make someone happy? Baka sasabihin ng ibang tao, mas masaya ako pag wala siya. Ang sakit nun. Yun ba, parang tinatanong lagi, kailan ba mawawala yan? Kailan ba a-absent yan? Pag ikaw, boss, kailan ba a-absent si boss? Ako nung ako'y formator ng mga seminarista, pag aalis ako, sumusulat ako sa whiteboard at ang message ko, sinasabi ko, enjoy my absence. Kasi pag nandyan ako, baka malungkot sila. Kaya, enjoy my absence. At hango sa pinakita ni Maria dito sa Ebanghelyo, na nagdala ng tuwa sa kanyang pinsan, meron tayong pwedeng gawin para tayo ay maging simula o source ng kaligayahan ng iba. Base sa ginawa ni Maria, i-breakdown natin na kayang-kaya nating gawin. Unang-una, visit someone. When was the last time you have visited someone significant in your life? Tawagan ko na lang yan. Mag-video call na lang kami. Iti-text ko na lang. Hindi na nga uso ngayon yung mga card Christmas card. Nasa social media na lang lahat. But I tell you, brothers and sisters, ibang-iba ang physical presence. Ibang-iba yung nandoon ka. Make someone happy by your presence. Like Mary. Pinuntahan, binisita. Kayang-kaya. Ikalawa, na pwede nating gawin, magdala ng regalo. Share a gift. Lalo na magdadala ka ng regalo na hindi mo aasahan na bibigyan ka. Yung bang one way na pagbigay, lagi natin naririnig, it's better to give than to receive. This is the time. Lalo na Pasko. Marami kasi sa atin, masayang-masaya sa exchange gift.
Kasi hindi lang yung nakapagbigay siya, nakatanggap din siya eh. At minsan yun yung sanhi ng kalungkutan. Ang ganda ng binigay ko, bakit pangit yung natanggap ko? Umasa ka eh. Magbigay ka ng walang inaasahan. Give something. Pwede rin natin gawin, share a story of how God makes you happy. How God blesses you. Share a story. Hindi lang pumunta ka, hindi lang nagbigay ka, kundi ikikwento mo rin, paano ka biniyayaan ng Panginoon. Yung hindi ikaw ang sikat, hindi ikaw yung bida. Marami kasi nagkikwento, kinikwento nga kabaitan ng Panginoon, pero sila naman yung sikat. I, me, I myself. Kundi paano naging sikat ang Panginoon sa buhay natin. Ikwento natin. God has been good to us. Yun ang focus ng ating kwento. And of course, we bring joy to others by who we are. Kung sino tayo. Tayo mismo. Nagdala ka ng regalo, binisita mo, nagkwento ka tungkol sa biyayang tanggap mo, pero pag alis mo, na-depress yung pinuntahan mo. Bakit? Dumating na parang ikaw yung kailangan ng consuelo de bobo. Kailangan pakinggan ka. Kailangan may makikinig sa kwento mo. Kailangan maipagmayabang yung meron ka. Na-depress yung pinuntahan mo. But who you are? Yung bang matutuwa ang bawat tao na makakilala sa iyo. You bring joy to others by who you are. Not just what you have. Not just what you say. Not just but by your stories. But who you are. Ikaw mismo. Sabi nga ni Mother Teresa of Calcutta, gasgas na po ito. Pero napakaganda. Let no one ever come to you without leaving better and happier. Kahit hindi ka bumisita, ikaw yung pinuntahan, ikaw yung nakita. Let no one ever come to you without leaving better and happier. Be a living expression of God's kindness. Kindness in your words, kindness in your actions, in your eyes, in your smile. May dadagdag ako. Kindness even in the tone of your voice. Kadalasan nag-aaway sa tono ng boses. Hindi naman ako galit, pero pagalit yung pagkasabi. But that kindness alone, yun bang baga, mga kapatid, pag nawala ka, ang ganda na maalala sa iyo. Kaya magandang maitanong natin, how would you like other people to remember you? How would others remember you when you are gone? What would they remember about you pag wala ka na? Mga kaibigan, mga kapatid, buuin natin, isa lang. Let's be instruments of joy. Let's be missionaries of joy. Let's bring joy to others. And most importantly, be a joy to others. Pakisabihan po yung katabi nyo, sundan nyo ako. Kapatid, ulitin nyo po, baka bingin na yan. Kapatid, maging masaya ka at sana maging masaya ang iba dahil sa'yo. Let others be happy because of you. If only we can do that this Christmas, walang malulungkot sa Pasko. Amen?